Isa to sa bittersweet moment para sa akin, yung kailangan na namin iligpit yung crib at bed namin dito sa kwarto dahil kailangan na nga namin lumipat sa sahig. Bukod sa masyadong malikot na kasi si Arya, napansin namin na mas mahimbing ang tulog niya kapag katabi namin siya kaysa sa crib, kaya lagi na namin siya tinatabi sa pagtulog. At natatakot naman kaming iwanan siya sa bed kahit saglit lang. Kaya ayun, we decided na sa sahig na matulog dahil yun ang mas safe sa kanya. Gagawin na nga din namin play area yung ibang part ng room dahil marunong na rin siya maglaro. Inunti-unti ko nga kumpletuhin yung mga kakailanganin ko at sinimulan ko sa pagbili nitong puzzle mat. Ito nga yung napili kong gamitin dahil mas malambot compare sa banig type ng sapin sa mga playpen. Bali nag-order nga ako ng 28 pieces nito, yung tricolor na yung may yellow, cream, and dark brown para makapag-mix and match ako. Ang ganda nga ng quality nitong nabili ko dahil makapal na, kaya kahit aksidenteng mapaupo o mapahiga, sigurado kung hindi siya masasaktan o magkakabukol dito. Tapos included na rin dito yung pang-edge, kaya yung mga gilid hindi halatang puzzle. Nagustuhan ko nga din na textured tong puzzle mat na to, kaya okay na okay din sa sensory niya and non-slip na rin, kaya perfect talaga kay Arya na nag-aaral na rin gumapang at tumayo. More than 12mm nga yung thickness nito, kaya magre-rebound lang yung gamit na malalaglag dito. Mas safe talagang gumamit ng puzzle mat kaysa direktang sa tiles lang naglalaro si baby, para na rin may knee protection sila sa paggapang. Waterproof na nga din to at mas mabilis siyang linisan pag may natapon. Kaya 28 pieces na rin yung in-order ko nito kasi isasapin din namin siya sa ilalim ng bed. Cold proof na rin kasi to, kaya yung lamig ng tiles hindi tatago sa foam namin. Smooth din yung connection ng puzzle kaya walang gap. As of now, ganito yung setup namin at i-extend pa namin yan para magkaroon siya ng play area. Pero hindi pala sapat na playmat lang kasi paggising mo wala na sa tabi mo tapos nasa ang lupalop na siya naglalaro. At hindi kami kampante na iwan siya mag-isa, kaya ito bumili kami ng bed fence o play fence para dito lang siya sa loob ng bed naglalaro. Para kahit may gagawin kami sa baba, pwede namin siyang iwan. Alam nyo ba, game changer talaga tong play fence na to, kaya hindi ko pinagsisihan kahit na nasacrifice yung bed frame namin dahil mas kampante na ako iwan siya dito. Sobrang ganda ng quality nitong nabili ko, tapos ang dali lang niyang ikabit. May dalawang sizes para adjustable sa kahit anong sukat na gusto mo, pwedeng maliit, pwedeng malaki. Perfect siya ilagay sa room, sa sala o nursery room ni baby. Plastic nga pala yung material nito and may connecting lock. Sobrang tibay pa at hindi basta-basta nasisira o matutumba. Non-slip suction cup yung gamit dito para tumayo yung fence, kaya stable and sturdy siya. 60cm na rin yung height nito and ang ganda ng design dahil anti-climbed na. Smooth and rounded din ang mga edges, kaya alam mong safe talaga kay baby. Narrow yung mga gap nito kaya hindi sila maiipit o makakalusot dito. Nagustuhan ko na waterproof na rin, kaya pag may dumi, punas lang pwede na. May safety external door lock para kapag papasok o lalabas hindi na tayo hakbang-hakbang. Sinadya ko na nga rin natakpan tong saksakan para hindi ko na kailangan bumili ng pantakip. As a first time and full time mom, sobrang sulit at marirecommend ko talaga to. Bukod sa safe na sila na kampante na tayong iwan, mas marami tayong magagawang gawaing bahay. Itong space nga kung saan nakalagay yung working table ko nilipat ko, tapos nilagyan ko ng play fence and puzzle mat. Dito ko kasi ilalagay yung playhouse na binili ko para sa kanya. Tanda ko nung araw, kumot at unan lang ang meron kami sa bahay-bahayan. Ngayon, may mga nabibili ng ganito. Biglang ang nahil yung inner child ko habang ina-assemble ko tong playhouse ni Arya. Bali ganito nga lang siya kaliit dadating, pero kompleto na kasama yung pang-decorate na ilaw, flag at may bag pa. Binilan ko nga siya nito para may area kung saan pwede siyang maglaro ng bahay-bahayan at may space siya na pwede maglaro, matulog at mag-me time. Ang dali nga lang nito i-assemble, pag dudugtong-dugtongin mo lang lahat ng parts and may instruction naman sa mismong bag, kaya hindi ka malilito sa pagbuo. Hindi ko nga ina-expect na sobrang spacious pala nito, kaya kasya ang ilang bata, kaya mas masaya ang playtime nila. Anyway, nung nabuo na namin yung pinaka-base, madali na lang ikabit to dahil parang bibihisan lang. Sa decorations naman, may colorful na ball lights na kasama na pwedeng ilagay sa labas o sa loob ng playhouse. Nilagay ko ngayon kay Arya dito sa loob para ito na yung magsisilbing ilaw niya. Sobrang ganda nga nito, lalo na sa gabi kapag madilim. Nung nabuo na, nilagay ko na sa loob yung foam na galing sa crib niya para malambot pa rin dito sa loob at pwede niyang tulugan. Mini playhouse talaga yung atake nito dahil meron na siyang bintana, pinto at kurtina. May ibang kulay pa nga pala tong available gaya ng pink and blue, pero itong brown yung napili kong babagay sa room namin. Alam nyo ba, akala ko dati mahal yung mga ganito lalo na sa mall, pero nakahanap ako ng affordable. Ito nga yung itsura ng play area niya ngayon at aalisin ko na tong dati niyang bookshelves at papalitan ko na nitong bago. Ang ganda nga nito kasi mas organized yung mga gamit niya, mas madali niyang makikita yung toys na gusto niyang kunin. Large na 4 layers with cabinet nga pala to and ang ganda ng size nito kasi hindi kalakihan ang width. Maraming books ka na nga pwedeng ilagay dito dahil bawat layer ay maluwag naman. Metal ang material kaya pang matagalan pero very lightweight lang. Very sturdy kaya kampante ako ipagamit kay Arya dahil hindi siya basta-basta natutumba. May gulong na may lock kaya kahit saan pwede mo siya ilipat nang hindi mo na kailangan buhatin. Overall nagustuhan ko talaga siya dahil bukod sa mura alam ko talaga magagamit
magagamit to ni Arya kapag nakakalakad or nakakabasa na siya. Kaya kung may mga item din kayo na nagustuhan, itap nyo lang yung link below para maka-order din kayo.